RD, balita po namin malapit nang matapos or patuloy yung construction na ginagawa nating regional office ng Overseas Workers Welfare Administration dito po sa Coronadal City, particular doon po sa Prime Regional Center. Ano po yung update natin dito? Opo, tapos na po ang ating Regional Welfare Office, ang isa hong tahanan ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya po, dito po sa Rion 12. Kailan kaya estimate natin na lilipat na po kayo doon sa inyong bagong regional office, RD? Estimated natin na lilipat na ho tayo this coming July of 2025. So next month month na na. po, sa ating mga OFWs may bagong tahanan na po ang inyong ahensya, ang OWA Region 12. Sige po. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen. Kasama po natin dito sa ating episode ngayon ng Performing and Informing ang Overseas Workers Welfare Administration. Partikular po ang kanilang Regional Director. Let us all welcome Regional Director Cristelyn Caceres. Ma'am, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Maraming salamat, Oliver. Ako po pala si Cristelyn Caceres, ang inyong OIC Regional Director dito po sa Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 12. Magandang araw po sa lahat po ng ating nanunood. Higit sa lahat po ang ating lahat ng mga manggagawang migranteng Pilipino at kanilang pamilya. Opo. RD, diretso na po tayo. Recently, nagkaroon po ng Migrant Workers Day. Ano po yung mga ginanap po ninyo na activity and saan po yung venue natin this year? Yes po, tama ka Oliver, no? Kakatapos lang po yung pag-celebrate po natin ng tinatawag nating Migrant Workers Day. At sa taong 2025, we have celebrated the 30th Migrant Workers Day celebration at ginanap po ito sa Coronadal City. Ang ating hong participant sa buong araw na ito ay humulang 1,000 OFWs at kanilang pamilya. Marami tayong aktibidades na ibinigay sa araw na iyon at marami, katulad po ng ating una, nagkaroon po tayo ng trade fair at OFW Information Desk. Yung ating hong trade fair, tayo po ay nag-imbita ng ating mga OFW family circles. Ito po yung ating mga funded OFW family circles na meron pong livelihood na sinuportahan po ng ating ahensya. Nagkaroon din po tayo ng tinatawag na information desk kung saan po in-invite po natin yung ating mga partner agencies katulad ng PhilHealth, katulad po ng SSS, at iba't pang ahensya kung saan po yung ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya ay maaari humingi ng tulong sa mga ahensya nito. At higit sa lahat, nagkaroon din po tayo ng pagkakaloob ng livelihood assistance. Unang-unang livelihood assistance natin ay pinagkaloob, Oliver yung tinatawag nating Tulong Puso na program. Tulong Puso. Yung Tulong Puso na program, ito po ay tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng ating mga OFW organizations. Nagkaloob po tayo ng livelihood assistance sa ating pong mga 18 OFW family circles. Ito yung mga OFW organizations na inorganisa ng ating ahensya, binigyan ng tulong ng mga kaakibat na trainings, at after the trainings, binigyan ho natin sila ng grant na livelihood assistance. Sa ating 18 na OFW family circles, binigyan po natin sila ng around 7.7 million. During the day lang yun? Yes po, binigyan po natin sila at least sa ating mga OFW group na ito, na kinabibilangan po ng ating mga dating OFWs at kanilang pamilya ay makapagsimula po ng negosyo. Aside doon sa ating mga grupo na pinagkalooban po natin ng ating livelihood assistance, bigyan po natin ng livelihood assistance at medical assistance yung ating hong 50 na repatriated and distressed OFWs. Sige. Yes. Yun ang mga naganap during the Migrant Workers Day celebration. Mamaya, isa-isahin po natin yung mga nabanggit ninyong mga programa. RD, punta naman po tayo dun sa Workers Welfare Assistance Program. Mid-year na tayo ng 2025. Alam ko, napakaraming programa ng OWA para sa ating mga OFW at kanilang pamilya. At isa po itong Workers Welfare Assistance Program. Ano po ito at ano yung mga nagawa natin so far? Yes po, ito po ang isa sa mga puso na programa po ng ating ahensya, yung tinatawag nating Workers Welfare Assistance Program. Ang ating hong ahensya, ang OWA, bilang attached agency po ng Department of Migrant Workers, ang talagang mandato po natin ay pangalagaan ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. At bilang ang DMW ay tahanan ng OFW, ang OWA naman ay sinasabi nating puso ng OFW.
At sa puso na yon ng OFW, doon po tayo napapaloob doon sa ating tinatawag na Workers Welfare Assistance Program or Repatriation Assistance. Sa ating mga OFWs na hindi naging maganda ang kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa, maaaring biktima sila ng pagmamaltrato, biktima sila ng pag-abuso, maaaring pisikal, verbal, or sexual, or maaaring nagkakaroon sila ng problema sa kanilang kontrata, hindi na nasusunod kung ano ang probisyon ng kontrata tulad ng pasahod, pagpapahinga, o anumang mga problema na ganun. Or maaaring may mga personal na problema ang OFWs na nakakaapekto sa kanilang pagtrabaho. Pwede din idulog sa inyo yan, RD. Yes, maaari nilang idulog sa ating opisina. And then we will assist the next of kin. Ang mga pamilya po na nandito sa Rion 12, maaaring pong pumunta sa ating opisina, idulog ang problema ng kanilang kamag-anak na overseas Filipino workers. At ito po ay kami ho'y makikipag-ugnayan sa aming counterpart na overseas post sa ibang bansa. At may bigyan natin ng resolution yung problema at kapakanan ng OFWs. Kung kinakailangan na mapauwi yung ating mga OFWs, doon po pumapasok yung tinasabi nating repatriation program. Yes. Sige po. Sa repatriation program, doon sa sinabi ko nga, workers welfare assistance, after natin na-resolve natulungan yung kondisyon ng ating mga OFWs, at sa ating assessment ay kailangan niyang mapauwi sa Pilipinas, tinutulungan po ng ating ahensya na mapauwi po siya mula ho sa abroad, papunta ho sa kanyang probinsya, at ito po ay ina-assist po natin from Manila or anong airport kung saan siya dumating, and then dito po sa airport, dito sa General Santos City, sa Region 12, hanggang makauwi po siya sa kanyang tahanan. Napansin ko rin, RD, meron na kayong ambulance, di ba? Yes po, isa po yan siya sa programa ng OWA, yung ating hong ambulansa. Dahil po marami ho tayong OFWs na umuwi na may sakit. Yes. Opo, at necessary na kailangan po nila ng ambulance sa facility. Aside with the coordination natin with the local government unit na sila ang nagbibigay ng provision sa ambulansya, ang ating hong ahensya dito sa OWA ay nagbibigay ng ambulance or nagbibigay ng transportasyon or domestic fare. From airport? Yes. For example, General Santos to LGU kung saan siya. Yes po, yes po. Ganun yung process natin. Opo, tama po yan siya, Oliver, no? Hindi lamang po dito sa General Santos City. So, ang OFW, for instance, ang OFW ay galing pong Saudi Arabia. Yes. At ipapauwi po ng OWA from Saudi Arabia to Manila, and then we will assist po yan sa Manila. And then from Manila to General Santos, and then we will provide, if necessary, ng ambulance, or necessary bang ihatid sa bahay, and then we will provide this kind of assistance hanggang sa mapauwi po siya sa bahay niya. So, meron na tayong, clarify ko lang, RD, meron tayong tao sa Jensen Airport? Sa ngayon po, wala pa ho tayong Okay. designate na tao or duty officer sa airport. Pero the Regional Welfare Office 12 is planning to have it by this coming second semester. So para mas mabilis po yung ating transaksyon. But nevertheless, kahit pa wala ho tayong duty officer na tinatawag natin sa airport, kung meron man ho na dapat na i-assist o bibigyan ng assistance doon po sa ating mga OFWs, we provide assistance through the present na complement dito po sa ating opisina. RD, usual na tanong dito sa mga welfare case na ito is, meron bang time or time frame na dapat maka-action kaagad si OWA or may sinusunod ba kayong ganun na? Kasi, for example, pamilya pumunta dito, ano ba yung i-expect niya na time frame bago ma-resolve or para ma-actionan yung kanyang concern? Okay, parang tama yung tanong mo, Oliver, no? At least malaman din ng ating mga kamag-anak ng OFWs. Pagdating po dito sa opisina at na-record po, na-request po nila yung assistance sa isang OFW na nangangailangan ng tulong, immediately po, ipinapadala po natin yan sa ating counterpart na overseas post. For instance, kung nasa Riyadh po ang OFW, we communicate directly on that day, on that minute, yung ating counterpart office sa Riyadh. Nakikipag-ugnayan din po kami sa kanyang local recruitment agency. So, immediate po yung ating assistance on the day.
Ngunit may mga proseso po na dapat po tayong sundin, katulad ng hindi ho naman po siya pwedeng kung nag-request ho tayo ng pagpapauwi Yes. on the day or Agad-agad. kinabukasan agad-agad Opo. na mapapauwi po natin yung OFWs. Mm. We make an assurance to all the family na humingi ho ng assistance na na-coordinate po natin sa overseas post. Nakipag-uugnayan po ang ating overseas post doon po sa OFW na in-need. Tinitingnan po, nakakinakausap kung kailangan ng medical assistance, nabibigyan ho ng medical assistance, napapadala ho sa hospital, nakakausap po yung employer. And then kung assessment po natin dito ho sa OWA na kailangan niya ho talagang umuwi, inaasikaso ho natin ang pagpapauwi, gayon din yung pag-aasikaso ng kanyang cancellation ng visa o ng pang dokumento. Tandaan, dapat din siguro malaman ng mga pamilya ng mga OFW na meron rin mga batas na sinusunod doon sa overseas post na hindi basta-basta na lang na kung sapol makukuha natin. May mga sinusunod rin po batas. Yes po, tama ho yan siya. Kasi katulad ho dito sa Pilipinas, may batas po tayo. Yung ating mga bansang pinapadalhan ng OFWs, sinusunod po rin natin yung batas. Yung kanilang pong labor law, yung kanilang pong immigration law. So yung mga batas na gano'n, kailangan natin sundan para ho mapauwi po yung OFWs natin. But assurance po natin, ito po yung assurance natin sa ating mga OFWs at kanilang mga kamag-anak, especially yung humihingi po ng tulong, na kayo po ay pinapangalagaan ng ahensya ng OWA. Part din po dito, RD, is yung psychosocial counseling. Parang bago to sa pandinig ko na program ni OWA. Psychosocial counseling para sa mga na-repatriate po. Yes po. Ang psychosocial counseling kasi naging parte po siya ng repatriation program. Dahil sa mga nakaraang taon, nakikita natin yung kailangan ng mga OFWs ng psychosocial counseling. Yes. Especially in the awareness of our mental health. Maraming mga OFWs na sa sobrang problema, hindi po nila nakakayanan. Kaya pag uwi ho dito sa Pilipinas ay nagkakaroon po sila ng problema na makapagsimula sa Pilipinas. So dito sa ating ahensya, if we assess the OFW na napauwi ho dito sa Region 12 at alam ho natin yung kanyang naging kapalaran doon sa abroad, at as per assessment natin, kailangan niya ng assistance on our end. From a guidance counselor or from a psychologist, we refer it to a registered psychologist para humatulungan po yung OFWs na bumangon sa kanyang problema at maging isang produktibo na mamayan po uli dito sa Region 12. Aside po dito sa Workers Welfare Assistance Program natin, RD, isa rin sa mga main na mga programa ng OWA is yung social benefits para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya or sa OFW na umuwi dito or na-disgrasya sa abroad or sa kasamaang palad na matay. Ano yung mga assistance na pwede nilang ma-avail dito sa OWA po? Opo. Yung pangalawa tama po yan. Yung pangalawa nating assistance na sinasabi ay yung tinatawag nating social benefits program. Yung ating social benefits program, nasa dalawang kategorya po yan. Ang una nating kategorya, yung tinatawag nating death and disability program. Yes. And then pangalawang kategorya, yung tinatawag nating welfare assistance program. Okay. Doon naman po sa kategoryang una na nabanggit ko, death and disability program. Pero bago ho natin na mailahad ko sa inyo kung anong tinatawag nating death and disability program, doon muna tayo sa membership ng OWA. Sige, balikan natin. Opo. Sino ang qualified maging member ng OWA at magkano ang OWA membership? Opo. At doon muna tayo sa membership ng OWA. Doon po sa membership ng OWA po kasi ito po ang isang OFW po na nakapagproseso ng kanyang dokumento sa pag-a-abroad sa ibang bansa ay dapat po talaga siya maging isang active na miyembro ng OWA. Kung saan ang OFW po ay sa pamamagitan ng kanyang employer at agency ay nagbabayad po ng $25 at itong membership na ito ay valid po siya for 2 years. Para and then after pag ang OFW po ay yung na-renew ang kanyang kontrata, magkakaroon po ng renewal yung OFW after 2 years para ma-consider po natin sila na active na OFW, active OWA member.
Opo. Opo. Ito po ay pwede nilang mabayaran yung kanilang membership una dito po sa ating Regional Welfare Office across the Philippines po. We do have 17 Regional Welfare Office. Or pwede ho nilang itong bayaran doon po sa ating mga counterpart Overseas Welfare Office sa iba't ibang bansa. We do have an existing of around 37 Overseas Welfare Office across the world na pwede ho sila magbayad. O kung hindi po sila makapunta sa ating opisina physically, pwede ho sila magkaroon mag-renew ng kanilang membership sa OWA sa pamamagitan ng OWA mobile app. Oh, so pwede na rin online. Yes, online na siya. Just if meron ho kayong cellphone, smartphone, either you could download the OWA mobile app, and then after downloading the OWA mobile app, just follow yung simpleng proseso natin ng pagbabayad ng OWA membership, and then you could have your membership renewed. Sige po. Tuloy natin, RD, doon sa social benefit. Okay. Tutuloy natin doon sa social benefits. Doon una, sinabi ko nga kanina, doon sa Workers Welfare Assistance Program natin na una ko nang banggit about welfare case and repatriation. Ito po, wala ko tayong pinipili maging miyembro ka man ng OWA o hindi. Okay. So sa pangalawang program natin, yung tinatawag nating Social Benefits Program, dito na ho natin tinitingnan kung ang OFW ba ay aktibong miyembro ng OWA o hindi. Yes. Doon sa social benefits program natin, ang una nating programa, yung Death and Disability Benefit Program. Kapag ang isang active OWA member ay namatay, yun po ang cause ng kanyang repatriation dito sa Pilipinas, ang kanyang pamilya po ay nabibigyan po natin ng assistance. Ano itong assistance? We do have the death and burial assistance. Binibigyan po natin ng pamilya ng nagkakahalaga ng 120,000 for the cost of the natural death, and then 220,000 for any accident-related death. Accident-related. Yes. Kapag ang and then after this death and burial assistance, pinagkakalooban din po natin ang pamilya ng unang-una. It's a rider program. We call it Education and Livelihood Assistance Program. ELAP. So ELAP. So we do have livelihood assistance na binagkakaloob sa pamilya na nagkakahalaga ng 15,000. And then pangalawa, binibigyan natin ng scholarship grant ang isang miyembro ng pamilya. Okay. For instance, yung OFW ay namatay po siya na active at may anak siya na pinapaaral. Example, elementary. Yes, elementary. So, meron ho tayong educational assistance ng isa sa panganay na anak ng OFW or kapatid ng OFW mula kinder hanggang sa makatapos po siya ng kolehiyo. Okay. Yes po. Magkano binibigay natin for ELAP po? Yes po. For ELAP naman, we do have our educational assistance for ELAP. For elementary, we do have 5,000 financial assistance. And then for high school, we do have 8,000. And then for college, we do have 10,000 pesos. Dahil po ang nasa isip po ng ating pamahalaan ng OWA, isa sa dahilan ng ating OFWs kung bakit siya nangingibang bansa ay mapag-aral yung anak niya o yung kapatid. Yes. And then most of our OFWs are breadwinners. Kapag nawala yung OFWs, so nagkakaroon ng problema yung pamilya. Nagkakaroon ng gap. Sino na mag-fulfill nito? Yes. Sino na magpo-provide para sa family? So, dito pumapasok si OWA. Yes, so, yun yung advantage pag OWA member. Opo, tama. Yun po yung advantage. Kaya nga palagi nating sinasabi sa ating mga OFWs, please check your OWA membership. Just for $25 for 2 years, for instance, for this month of June, around 1,400, and that is valid for 2 years. So, masesecure na yung kapakanan ng pamilya mo kung ano't ano man ang mangyari sa'yo. Kumbaga, parang meron din insurance. Yes, ganun yung dating talaga niya, insurance. Yun ang isipin ng ating mga OFW na bago kayo lumabas, bago kayo abroad, or pag after 2 years mag-renew kayo ulit. What is di ba? Inyong insurance at kapakanan ng inyong mga pamilya. RD, punta naman po tayo reintegration program. Ito ang isa sa mga patok na programa ni OWA. Di ba? Ano po yung mga reintegration program natin and sino yung mga pwedeng mag-avail? Opo. Sige po. Yung reintegration program nga, tama kapatok na programa, parang hot cake to. program of the OWA. Ang main purpose na lang naman talaga natin ng reintegration program ay may tulungan yung ating mga OFWs na
planong bumalik ng bansa o hindi man lang o kahit hindi man ho nakapagplano makapagbalik ng bansa. They have to be reintegrated back to our Philippine Economic Society. Sa ating reintegration program, marami-raming tayong programa dito. At isa na nga yung sinabi ko kanina, yung tinatawag nating Tulong Puso Program. Yes. Kung saan nagkakaloob tayo ng livelihood assistance doon sa mga organized OFW family circles. At last Migrant Workers Day, katulad na sinabi ko, we have funded 18 OFW family circles on their livelihood undertakings. Pangalawa naman, doon sa tinatawag nating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Yeah. Doon sa ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, nagkakaloob po ng livelihood assistance ang ating ahensya, ang OWA, doon po sa ating mga distressed at displaced OFWs. Okay. Ito yung mga naabuso or unpaid salaries. Tama po yun. Ito po yung ating mga OFW na naabuso, hindi natapos ang kontrata, nagkaroon ng sakit sa ibang bansa. So from abroad, tinulungan po ng ating ahensya ng DMW at OWA na mapauwi sa Pilipinas. Pag-uwi sa Pilipinas, kung kailangan nila ng medical assistance, pinagkakalooban natin sila ng medical assistance. And if the OFW decided to stay here in Region 12 at magtayo ng negosyo, ito po yung assistance na pinagkakaloob natin sa pamamagitan ng ating tinatawag na BPBH program. BPBH. Ilan na yung accomplishment natin? So, from January to May, ang data natin? For our Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program po, nakapagbigay po na po tayo ng livelihood assistance in Region 12 to 699 beneficiaries. Dami na rin. So, opo, marami na ho tayong mga OFWs na nabigyan ho ng total assistance. Amount natin, RD? Around 12.8 million. So 12.8 million po ang nakapag-benefit at 699 beneficiaries po ang nakapag-benefit doon sa ating 12.8 million. Specifically, RD, ano yung pwede nila, ano yung natatanggap nila under BPBH? Ano yung program pwede? Opo. Sila ba magnenegosyo ba sila or ano po? Doon po unang-una sa BPBH program, kapag ang OFW po ay umuwi, naisipan niya hong magnegosyo, binibigyan po muna natin ng kaakibat na training ng OFWs. Hindi lang basta-basta dole out. Yes, hindi lang po dole out program. Dahil para maihanda po yung ating mga OFWs na sa kanilang papasuking negosyo. Yes. And then we also coordinated with the local government unit kasi other local government units, they do have an assistance sa OFW na makapag-set up po ng negosyo, saan po makapag-set up ng negosyo. And then after which we provide livelihood financial assistance. The financial assistance may be in the amount of 20,000, 10,000 or 5,000. So maximum 20,000. Yes, maximum of 20,000. Binibigyan ho natin ng 20,000 for those OFWs who were distressed, displaced, at napauwi ng Pilipinas, but an active OWA member at the time of repatriation. So active OWA member dapat. Opo. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga OFW, be an active OWA member. Kasi if you are an active OWA member, mas maraming assistance ang may bibigay sa natin sa inyo. So mas mapapamangalagaan natin yung kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Balikan ko lang po, RD, yung Tulong Puso program. Na-mention po ninyo na ito po ay para sa mga organization. Yes. Ano naman yung kahalagahan na sa mga OFW families or sa mga former OFWs or OFW mismo na makipagtulungan sa kanilang kapwa OFW to establish an enterprise or an association para maka-avail nitong Tulong Puso program? Kasi naniniwala tayo doon sa ating OFW family circles na pag nagkakaisa yung ating OFW community, mas malamuwak ang kanilang maging pakinabang doon sa komunidad nila. Kaya nga yung ating mga OFWs and their families, either the OFWs na kabalik na sa Pilipinas or OFWs still working abroad, together with their family, we form them into a group and we call it OFW family circles. So, nagiging parte po, before ho natin binibigay, hindi naman ho lahat ng ating mga OFW family group pupunta lang sa ating opisina at sasabihin, grupo na po kami. Gusto namin. Gusto namin mag-avail. Number 1 talaga. Gusto namin mag-avail nitong programa ninyo. Grupo na kami. Grupo na kami. Mag-avail na ho kami kasi nakita namin.
meron ho tayong proseso. Tinitingnan ho Yes. natin na handa na ba yung grupo na tumayo ho ng negosyo at ito ba talagang gusto ng grupo. Kaya pumapasok ho yung ating isang programa na tinatawag nating Family Development Support Program. Okay. Dahil po sa Family Development Support Program, through the initiative of our of OWA in partnership with the local government unit, pumupunta po tayo sa bawat barangay ng LGUs. Tinitingnan po natin yung mga OFWs and their families. And then if these OFWs and their families wanted to form an organization, we assist them in forming an organization. Para ma-organize sila. Yes, and we call it an OFW Family Circles. After which, we provide trainings with them, values formation, financial literacy para yung mga OFWs na nasa ibang bansa, kamag-anak nila, hindi lang padala. Pagpadala, Shopee na diretso. Oo, wala nang natitira, kundi resibo na lang yung Opo. natitira sa OFWs. Yun ho yung mga, yung mga basic education training na tinuturo natin sa mga pamilya. So far, RD, ilan na po yung OFCs natin sa region? And ilan yung mga members nila? Sa ngayon po, all over the region, we do have 471 OFW family circles. So around 15,000 members po siya. Yun po, ganun po kalawak yung ating OFW family circles dito po sa Region 12. And this year, I believe, RD, meron na kayong 44 trainings para sa kanila. Yes, we provide various trainings for them, and that is tama po yan. 44 trainings attended by around 2,100 participants. Opo. Isa rin sa na-mention ninyo kanina, RD, is the partnership with the local government unit. So, gaano po ka-importante yung partnership natin with LGUs, and sino yung mga counterpart natin doon? Yes po. So we do have a partnership with our local government units, and then our partner local government units, they have to appoint their own public OFW desk officer. PODO. Yes, we call it PODO. Ito po yung ating magiging OFW help desk. So sa ating mga OFWs and their families, if they do have problems working abroad, or they would like to avail the programs and services of OWA, hindi na ho nila kailangan pumunta dito sa ating opisina. Hindi na kailangan pumunta sa Coronadal City. Yes, oo. Especially if malalayo. For example, North Cotabato. Diba? Opo, especially for instance, North Cotabato. Sarangani. Yes, kung Sarangani. And then urgent yung matter, or immediate yung need ng ating OFW. Needed niya mapuntahan yung OFW, or needed ma-rescue yung OFW. So the family or the OFW would just go to our public OFW desk officer, to our PODO, para humingi ng assistance, or if they wanted to avail for any assistance like livelihood, medical assistance, we provide it in coordination with our PODO in the different LGUs. Lahat ng LGUs natin, RD, meron na bang PODO? Yes po. Dito po sa Region 12, maswerte ho tayo Yes. dahil napaka-supportive po ng ating mga local government units. We all have we have created a MOA with all of our LGUs, all cities, municipalities, and even the 4 provinces Meron here in ng Region 12. meron na silang established na OFW help desk doon sa kanilang munisipyo. So, para sa ating mga pamilya ng OFW, pwede na kayong dumiretso sa inyong munisipyo at magtanong nasaan po or sino ang inyong public OFW desk officers. Yes, tama po yan, Oliver. RD, meron din po kayong mga special programs. Ano po yung ibang special programs po ninyo? Aside po dun sa Tulong Puso, partnership with other agencies, Dole AKAP, meron pa po ba ito? Dole AKAP, wala na po siyang Dole AKAP dahil naging programa po siya during the COVID-19. Special assistance program natin, kasama na ho yung tinatawag nating OFW Children's Circle. We provide so aside from the family circles, ito focus on the children. Sige po, RD. We call it OFW Children's Circle dahil po nagkakaroon po tayo ng assistance doon po sa mga naiwan na anak o kapatid ng ating mga OFWs. We provide trainings with them, or sports and sports activities with them, or socio-cultural activities with them. So this coming October, we're planning to have an region-wide
OFW Children's Circle, Oo. in celebration of our health, mental health, mental health awareness Awareness Month. month. Yan pala. Sa buwan ng Oktubre, we do have a partnership with different schools na magkakaroon po tayo ng caravan for our OFW children. At may tulungan po ng ating mga kabataan na anak or kapatid ng OFWs dahil iba ho yung dynamics Yeah. nung mga naiwan na kapatid o anak ng mga OFWs na wala hong physical na pangangalaga ng isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Tsaka, through this program, makakasama din nila yung mga kapwa nila anak ng OFW, kung may mga makaka-share sila ng kanilang mga experiences. So, through this, ma-ease yung kanilang mga problema siguro in a way. And part of it, tuloy ko na lang po, RD. Speaking of the OFW children, Education and Training Assistance Program. Ito, main reason na-mention nyo po kanina na sa pag-abroad ng kanilang mga OFW is para mapaaral yung kanilang mga anak or kapatid or as breadwinners. Ano naman yung education and training assistance programs natin na pwede ma-offer doon sa ating mga OFWs? Okay. Yung education and training assistance program natin, nagkakaloob tayo ng educational assistance sa dependent ng ating mga OFWs. Dependent. Yes. Maaaring ito ang tinatawag na, marami kasing kategorya. Unang kategorya yung tinatawag nating EDSP or Educational Development Support Program kung saan nagkakaloob tayo ng 30,000 per semester or 60,000 financial assistance to all our scholars. And then pangalawa po yung tinatawag nating OFW Dependent Scholarship Program or ODSP, kung saan ho nagbibigay ho tayo ng 20,000 financial educational assistance doon po sa ating mga scholars Per year. per year. Sige. And then yung tinatawag ho nating Congressional Migrant Workers Scholarship Program, kung saan nagkakaloob po tayo ng 60,000 financial assistance per year doon po sa mga dependents ng dating OFW Okay. or OFW mismo na umuwi sa Pilipinas na kumukuha po ng science and technology courses. At yung panghuli po natin ay tinatawag po nating Education and Livelihood Yung Assistance ELAP. Program. Yung ELAP. So, yun po yung mga ating mga educational assistance or scholarship window sa OWA. As of to date po, we do have around 1,300 scholars all over the region. Ito, elaborate lang natin konti, RD, itong EDSP. Kasi ano yung qualification or ano yung process sa application nitong EDSP? Opo. Sa EDSP kasi talaga una natin titingnan, dapat ang OFW ay active o member. Pangalawa, ang pwede mag-avail ng assistance na ito ay maaari pong yung anak ng OFW or kapatid ng isang single na OFW. Sa kategorya na ito ng EDSP natin, maaari mag-avail nito yung mga incoming freshmen. They have to take our qualifying exam together with the DOST. So, DOST exam pala ito. Sige po. They have to take the DOST qualifying exam and then yung top 1,000 po all over the nation, yun bibigyan natin ng assistance. We call it the cream of the crop of the scholarship program. Dahil mas malaki po yung 60K. assistance. Yan, 60,000 financial assistance. Or eto po sa incoming freshmen. Pangalawa po, for those who are enrolled in the second year or fifth year, we also have provided assistance with them. So they have to apply online. And then we will announce the online application. And then same pa rin po, they have to be the cream of the crop. Yeah. Okay, May maintaining grade. Yes po, may maintaining grade po tayo for the EDSP. And then they have to be the best student dahil mas malaki ho yung ating assistance sa pinagkaloob sa kanila. However, doon sa pangalawang assistance natin, yung tinatawag nating ODSP. Yan. Opo. ODSP, we provided 20,000 financial assistance per year. Ito naman po wala hong qualifying exam. Both for the incoming freshmen and both for the second year, enrolled in the second year to fifth year. Kailangan lang po nila, una, maging active OWA member yung OFW. Yes. Pangalawa, pwede kong mag-apply nito yung anak ng isang OFW or kapatid ng isang single na OFW. Wala hong qualifying exam. And Ano lang po? Yes po. They have to apply online and first come, first serve. First come, first serve Yes po. basis. Okay. So, for example, hindi siya nakapasa doon sa EDSP, pwede siya sa ODSP. Yes po. So, tama po yan. From EDSP to ODSP. So, at least meron ho siyang chances or meron siyang other options
para ho makapag-apply po ng scholarship assistance dito sa OWA. Pero doon sa ating ODSP na nakalimutan ko nga po kanina, doon lang ho sa ODSP natin kasi ang pwede lang ho talaga mag-avail nito ay yung mga dependents po ng ating OFW Yes. na ang OFW po ay kumikita na hindi tataas sa $600 US. Ibig sabihin doon po sa low earning OFWs natin, Household service service workers. workers, yung mga maliliit po ang Yeah. sweldo, ganyan po, pwede ho sila mag-avail ng assistance ito. Dahil ito po yung tulong natin doon ho sa ating mga OFWs na medyo maliit po ang kita at marami hong ginagastusan sa pamilya. Oh, so talagang napakaraming programa ng OWA para sa ating mga OFW at maging sa kanilang pamilya. RD, baka meron pa po kayong ibang announcements or other programs na gusto i-share sa ating mga viewers po. Opo. Sa ating mga viewers, ngayon po this coming month of July, meron ho tayong isang programa na ilulunsad, ang tinatawag po natin ang Model OFW Family Year of the Award. Kung saan po nagbibigay po tayo ng parangal sa mga natatanging pamilyang OFW na sa kabila po ng pagkawala ng isang miyembro ng pamilya, pisikal na pagkawala at pagtatrabaho sa ibang bansa ay nanatili pong buo ang pamilya, nakapagtapos po ng pag-aaral yung mga lahat po ng mga anak at nakapagtayo po ng negosyo or nakapag-invest po yung pamilya. Sa taong 2025 po, meron po tayong around 14 nominees for the Dami. MOFIA, 7 po for the land-based category at 7 po for the sea-based category. So pipili po tayo sa MOFIA winner ng Region 12 at magre-represent po in the national level. Paano yung selection process natin ito, RD? Sila ba yung nag-a-apply mismo yung OFW or may magno-nominate sa kanila? Opo. Yung OFW family should be nominated po with the sector, with Pwede yung NGOs, OFC. POs, opo, pwede yung OFCs or pwede yung LGUs. LGU. And then we do have in partnership po ito with the local government units. Kapag nakita po ng LGU na talaga pong huwaran yung pamilyang ito, and they could nominate this one po. In the history of MOFIA, RD, nanalo na ba tayo sa Region 12? Meron na ba tayong mga winners sa national level? Yes po, dito po sa Region 12, we do have one national winner in the sea-based category from Pigkawayan. Ayan. And then we also have special winners in the different category, one in entrepreneurial development and from the Tupi South Cotabato. And last year po, one of our nominee from the land-based category, nanalo po tayo in the community involvement. So talagang napakalaki ang karangalan na binibigay ng ating mga OFWs, hindi lang sa LGU, kundi sa buong bansa. Tama, Opo. yes Opo. po. RD, baka meron pa po kayong ibang announcements or panawagan sa ating mga OFWs at kanilang pamilya before we end the program. Okay po. Sa lahat po ng ating manggagawang migranteng Pilipino dito po sa Region 12, ang iyo pong ahensya, ang Overseas Workers Welfare Administration, in partnership po with our department, the Department of Migrant Workers, ay nandito po para ho alagaan ang kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Kung meron po tayong mga OFWs and their families wanted to avail the services of OWA, please coordinate with our OWA Regional Welfare Office dito po sa Coronadal City o mangyari po kayong sumangguni sa ating mga public OFW desk officer sa inyong mga local government units. Sige, maraming salamat po sa ating guest for this episode, OWA 12 Regional Director Cristelyn Caceres. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc. Sergeant.